Dominant Protector. Credit to the author. 2,531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sino? Sinong nagsabing tapos na ako? Bumilis ang tibok ng puso ni Leandro habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sino ang narinig mo tungkol sa aking damit na panloob? Anong underwear? Tumingin si Terence kay Leandro, natigilan. I'm talking about that iron rod. Hindi ba't lagi mo itong ginagamit para bugbugin ang mga tao? Kailangan mo bang sabihin ko yan? Oh, ang tinutukoy mo ay ang baras na bakal. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Akala niya ay pinag-uusapan ni Terence ang kanyang mid-quality na Golden Cicada underwear. Natatakot siyang malaman ni Terence ang kanyang sikreto, basta't hindi ito ang mid-quality. Tila hindi pa alam ni Terence ang kanyang sikreto. Tungkol naman sa bakal na baras, hindi masamang ideya na gamitin ito bilang taya. Kung tutuusin, hindi inisip ni Leandro na may kakayahan si Terence na talunin siya. Hanggat nagtakda siya ng mga patakaran, hindi siya natatakot kay Terence. Ano, hindi mo kaya? Sabi ni Terence, natuwa sa reaksyon ni Leandro. Sino nagsabi niyan? Natatakot lang ako na wala kang kakayahang manalo. Sabi ni Leandro sabay kaway ng kamay. Sige, ang itim na bakal na pamalo ang gagamitin natin bilang taya. Kapag nanalo ka, kaya mong tanggapin. Kapag natalo ka, kailangan mong masunurin na isuko ang iyong upuan. Paano na? Sige, deal na. Tumango si Terence. Okay, Cheryl, Yasi, nandito kayong lahat para makinig. Kayo ang magiging saksi. Mamayang hapon, gagawin natin ito sa field kung saan tayo nag-aaway noon. Sabi ni Leandro. Okay, Leandro bro, may tiwala ako sa'yo, pero may tiwala din ako kay Shield bro. Ang kalokohan ni Yasi ay lubos na nalungkot kay Leandro. Siya ay lubos na natuwa sa unang bahagi, ngunit ang ikalawang kalahati ay nagpaunawa sa kanya na si Yasi ay hindi tumutulong sa magkabilang panig. Ngunit ito ay isang magandang bagay. Si Yasi ay palaging may kinikilingan kay Terence, tinatrato siya bilang isang kaaway. Ngayon na pareho ang pakikitungo niya sa kanya, ito ay isang pagpapabuti. Muling natuwa si Leandro. Oo naman, gawin natin ito sa tanghali. Sagot ni Terence. Cheryl, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Binago ni Leandro ang paksa pabalik kay Cheryl pagkatapos magpasya sa oras kasama si Terence. Much better, wala naman masyado. Nakayukong sabi ni Cheryl. Kung gayon kailangan mong pumunta at panoorin ang aking kompetisyon kay Terence sa tanghali. Makikita mo mismo, Cheryl, at malalaman mo kung sino ang pinakamahusay na bodyguard. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang bodyguard ay ang makapagpapalo. Ang pambubugbog para sa amo ang tanging paraan upang maprotektahan ang amo. Sabi ni Leandro. Huwag kang mag-alala, Leandro bro, dadalhin ko si Cheryl sis para manood. Yasi gave Leandro a reassuring look before lowering her voice. Gayunpaman, kailangan mong magsikap. Huwag mong ihulog ang bola sa kritikal na sandali. Kung matatalo ka talaga, hindi na kita matutulungan. Walang problema, Ate Yasi. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Talagang mananalo ako. Napakasarap ng pakiramdam ni Leandro sa mga salita ni Yasi kaya napuno siya ng kumpiyansa. Naghiwalay sila ng daan sa parking lot. Naglakad sina Terence, Jenny, at Melissa patungo sa biology building, habang sina Cheryl, Yasi, at Chito ay naglakad patungo sa economics building. Si Leandro naman ay nag-report na sa school, pero freelancer siya, andito lang siya para kumuha ng degree. Hindi mahalaga kung pumasok siya sa klase o hindi, at wala siyang planong pumasok sa klase. Dumiretso siya sa dormitoryo kasama si Stanley upang maghanda para sa kompetisyon. Jenny, nabente ko na ang lahat ng mga tabletang iyon. Nakipag-ugnayan na rin ako sa isang supplier ng mga halamang gamot. Kung maaari nating pinuhin ang higit pang mga tabletang ibebenta. Walang itinago si Terence sa harap ni Melissa at sinabi kay Jenny. Oo naman, ngunit limitado ang kakayahan ni Jenny. Kung wala ang tulong ni Terence bro, hindi siya makakagawa ng napakaraming table tasks.
Sabi ni Jenny. Ayos lang, tutulungan kita sa pagpino ng tableta. Tumango si Terence. Hindi na nagsalita pa ang tatlo at dumiretso na sila sa classroom. Galit na galit sina Pancho at Polong nang makita nila sina Terence, Jenny, at Melissa, ngunit matalino sila para hindi magdulot ng gulo para kay Terence. Ang dalawa sa kanila ay naglagay ng kanilang pag-asa na magdulot ng gulo kay Terence kay Leandro. Bagamat wala siyang ginawa kay Terence kahapon, wala rin ginawa si Terence sa kanya. Nangangahulugan ito na si Terence ay hindi pa matatalo, at malaki ang pag-asa nila kay Leandro. Umaasa sila na bibigyan niya sila ng sorpresa. Ang duwag. Ako ang kapatid ng tagapagmana ng Sky Elixir Sect na nakatatanda, ngunit kailangan kong magdusa ng ganito araw-araw, pinapanood ang aking kasintahang napakalapit sa ibang lalaki, ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Sabi ni Polong sa mahinang boses. No choice, Kuya Kang, tiisin mo na lang. Huwag mo nang pag-usapan ang pagiging duwag, mas duwag pa ang Hidden You family natin. Nagpunta kami sa practitioner's market para bumili ng kung ano, pero nauna si Terence at kinuha pa ang pera sa pagbebenta ng mga table tasks. Sabi ni Pancho, nanlulumo. Alam na ni Pancho na ninakaw ni Terence ang iyong pangatlong kapatid, at lubos siyang nagalit tungkol dito. Kahit matanda wala kang sinabi, pero unfair pa rin sa'yo Pancho. Lalong lumalakas si Terence, at ang kanyang autoridad sa mga nakatagong bahay ay palaki ng palaki. Nagulat ka Pancho. Bumalik sa birthday party ng matandang master na si Tang ng Hidden House, kinailangan ni Terence na umasa sa Ice Palace para makakuha ng lugar sa Hidden House, tama ba? Ngunit ngayon, sa isang kisap mata, ilang buwan na ang lumipas, at si Terence lamang ay sapat na para manginig sa takot ang mga tao sa Hidden House. Lalo na ang Sky Class skill na ginamit ni Terence sa ring kahapon, nalaglag ang panga ni Pancho. Not to mention the third of the right, walang Sky Class Master sa Hidden House mo ang makatiis sa kapangyarihang ito. Masasabing mapilayan ang sinumang tamaan. Wala tayong magagawa sa batang ito. Si Polong ay labis na nadismaya hindi siya nagkaroon ng madaling panahon kasama si Terence, at ang bahay na si Kang ay palaging pinipigilan niya. Kung hindi natin siya haharapin ngayon, may ibang tutulong sa atin para harapin siya. Bakit hindi? Pancho shook his head. Dahil ang mga alagad ng araw-araw at araw-araw na sekta ay nakialam, hayaan silang harapin ito. Ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi mas mahina kaysa sa Sky Elixir Sect. Sa katunayan, sila ay mas masama. Totoo yan, sana hindi tayo biguan ni Leandro. Nakayukong sabi ni Polong. Ginugol ni Terence ang buong pagsasanay sa umaga, at si Leandro ay nag-post na ng hamon sa forum ng BSBBS ng paaralan. Ito ay gaganapin sa 12:30 PM sa mga gym sa field ng paaralan. The School Bells Personal Expert Competition. Lahat ng mga estudyante ay malugod na manood kung wala kang gagawin pagkatapos kumain. 2,532. Si Polong ang unang nakarinig ng balita. Tumingin siya sa phone niya at tumawa. Ha, tama ka, lil bro you. Ayaw talagang maiwan si Leandro, hinahamon niya si Terence ngayong hapon. Di ba sabi ko na sayo? We'll just wait and see. May tumulong sa atin sa pag-aalaga kay Terence sa ngayon, kaya wala na tayong gagawin. Tere na at tingnan natin ang tanghali. Pagmamalaki ni Pancho. Siyempre kailangan na nating umalis. Pagsangayon ni Polong. Pagkatapos kumain, halos hating gabi na. Ang isang malaking bilang ng mga mag-aaral ay nagtipon malapit sa platform ng gymnastics sa maliit na larangan ng palakasan. Nagpadala pa ang student union ng ilang miyembro para mapanatili ang kaayusan. Hindi ipinagbabawal ng paaralan ang sparring sa pagitan ng mga mag-aaral. Isa ito sa mga extracurricular na aktibidad. Hanggat ang dalawang panig ay hindi masyadong lumayo, ang paaralan ay hindi makikialam. Kung tutusin, madalas may kompetisyon at sparring ang mga martial arts club, boxing club, taekwondo club, at iba pang club. Nasa entablado na si Leandro, at si Stanley ay abala sa pag-aayos ng banner. Ang tema ng banner ngayon ay, labanan ng bodyguard. Mukhang tanga, pero kasing kahulugan ng romansa sa campus. May tumutugtog pa nga ng gitara at nag-aayos ng flower array sa labas ng girls' dormitory.
Hindi ba't kalokohan iyon? Ngunit ito ay romantiko. Bagamat karamihan ay nabigo, hindi may kikaila na may mga nagtagumpay at naantig ang diwata sa kanilang mga puso. Siyempre, sinadya ito ni Leandro para magkaroon ng pagbabago sa nangyari kahapon. Kung may magtangkang gawing dahilan ang pangyayari kahapon, hindi ba kasalanan ni Leandro? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Damn it! It's alas 12:20, bakit wala pa si Terence? Ungol ni Leandro habang nakatingin sa kanyang relo. Bumili ako ng relo noong nakaraang taon. Sa simula, nasa likod ni Leandro ang kanyang mga kamay, cool at cool ang kilos pero noon ay mabilis na lumalapit si Terence. Ngayong mahigit 20 minuto na siya sa entablado, hindi man siya pagod, nagsisimula ng magsawa ang mga estudyante dito. Iisipin nilang nakatayo lang siya doon na parang tulala, cool na kumilos para sa kanila. Leandro bro, hindi ba alas 12:30 ang meeting? 10 minuto na lang ang natitira. Mabilis na sabi ni Stanley. Damn, kung alam ko lang na mangyayari to, hindi sana ako dumating ng ganito kaga. Sabi ni Leandro, medyo nanlumo habang nakaupo sa isang upuan at hinihintay si Terence. Gayunpaman, nang siya ay nakaupo sa upuan, natuklasan niya ang isang figure na lumilitaw sa kanyang harapan na may isang tumalon. Dumating si Terence, nakatayo sa entablado at nakatingin sa Leandro. Leandro bro, maganda na ba ang pakiramdam mo? Nagpapahinga ka muna bago ang laban. Bumangon lamang si Terence pagkatapos maupo si Leandro, marahil para pahirapan siya ng kaunti. F***sake. Halos sumabog si Leandro nang makita si Terence ano ang ginagawa ng lalaking ito dito, nakaupo nang dapat siyang magpakitang gilas. Pinaglalaruan mo ba ako? Ngunit nakita ni Leandro na narito rin sina Cheryl at Yasi, at sila ay nanunood mula sa ibaba ng entablado. Ayaw niyang mawala ang kanyang katayuan at makipagtalo kay Terence tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, kaya tumayo siya at sinabing, bilang host, normal lang na ako ang mauna dito. It's no big deal. Hehe, umpisahan na natin. Paano tayo makikipagkompetensya? Ano sa tingin mo? Limitado ang oras ko. Pagkatapos ko sa iyo, kailangan ko pang bumalik at magpahinga. Ngumiti si Terence, ngunit hindi maiwasan ni Leandro na isipin na humihingi ng pambubugbog si Terence. Napakasimple lang ng rules ng competition. Mula ngayon hanggang 1:00 ang klase, may kalahating oras. Sa loob ng kalahating oras na ito, maglalaban tayo. Kung sino ang makakatalo sa isa't isa. Well, kung sino ang makakatalo sa isa hanggang sa samuka ng dugo at hindi makabangon ay siya na ang maituturing na panalo. Leandro said, set the rules on purpose. You must vomit blood. Ito lang. Sure, sisiguraduhin kung masusuka ka ng dugo. Ngumiti si Terence at tumango. Og. Bakit naramdaman ni Leandro na hindi man lang natakot si Terence? Hindi dapat ganoon. Hindi kaya naisip niya ang isa pang mahusay na hakbang sa pagpatay. Biglang naisip ni Leandro si Natoy. Nagpaplano ba si Terence na gumamit ng ilang uri ng ultimate move? Hindi, kahit na ito ay isang malaking hakbang, ang aking mid-grade Golden Cicada underwear ay maaaring ipagtanggol laban dito. Gayunpaman, para lang maging ligtas, nagdagdag ng kondisyon si Leandro. Siyempre, hindi tayo pwedeng magpatayan. This is a school. We can't kill each other. Huwag kang mag-alala, kung takot ka sa kamatayan, sabihin mo lang. Hindi ako tanga. Papatayin kita sa harap ng lahat. Kumaibot ang labi ni Terence. Hindi niya basta-basta matatalo si Leandro sa paaralan, syempre. Kahit na walang tao sa paligid, hindi siya papatayin ni Terence. Si Terence ay hindi isang walang ingat na tao sa kanyang kasalukuyang lakas, halos hindi siya makalaban sa isang nakatagong bahay. Ito ay mas malakas kaysa dati, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng isang sinaunang sekta. Ayaw pa niyang makipagkulitin sa kanila. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sige, magsimula na tayo, walang kahihiyang sabi ni Leandro. Saksi ang lahat. Kung sino ang gumawa ng dumura sa iba ay panalo. Kung hindi, hindi mo ito magagawa kahit na bumagsak ka sa lupa ng 100 beses. Maraming tao dito na nakakita ng laban, at alam nila kung gaano kalakas ang Leandro.
Hindi siya masasaktan kahit natamaan siya, kaya't nagbulungan sila sa isa't isa, nagmumura sa Leandro sa paggawa ng isang katawa-tawang kahilingan. Binugbog nga ni Terence si Leandro kahapon, ngunit hindi ito sapat para dumura siya ng dugo. Gayunpaman, walang pakialam si Leandro kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Ang akala nila ay walang kinalaman sa kanya. Iniisip lang niya ang iniisip ni Cheryl at Yasi. Nang makita niyang hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtutol sina Cheryl at Yasi sa kanyang mungkahi, nagpahinga siya. Tila ang relasyon sa pagitan ni Cheryl, Yasi at Terence ay hindi kasing solid ng inaakala niya. Marahil ay may ilang mga bitek sa kanilang relasyon na nagbigay daan sa kanyang plano na magpatuloy ng maayos. Tila na basta matalo niya si Terence, ang pagpapalit sa kanya ay magiging isang madaling bagay. Kung ganoon ay magsisimula na ako. Dahil doon, binato ni Terence ng suntok si Leandro. Sa pagkakataong ito, si Terence ay hindi gumamit ng anumang mga kasanayan, ginamit lamang niya ang kanyang normal na lakas upang tamaan ang Leandro. Ang mababang grade na Golden Cicada na mga undergarment ni Leandro ay maaari lamang siyang ipagtanggol mula sa mga pag-atake ng mga taong nasa ilalim ng Earth Class kahit ang Earth Class Masters ay hindi makakapagtanggol laban doon. Kailangan lang siyang tamaan ni Terence ng normal at mapilayan siya. Kung si Terence ay gagamit ng martial arts skill, si Leandro ay patay sa isang galaw. Upang panatilihing buhay si Leandro, nagpasya si Terence na atakehin siya bilang normal hanggat maaari. 2,533. Bang! Kinagat ni Leandro ang kanyang mga ngipin habang gulat na nakatingin kay Terence. Ikaw. Paano ito posible? Paano mo ako masasaktan? Gulat na sabi ni Leandro. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Nakatayo ka lang dito at hinahayaan akong saktan ka, hindi ba masakit? Sa tingin mo ba makatotohanan? Tanong ni Terence. Pero, hindi man lang nagkaroon ng panahon si Leandro para magtanong ng kahit ano bago lumapit sa kanya ang kamao ni Terence. Bang! Napasigaw si Leandro sa sakit na napaatras ng 2 hakbang at napaupo sa lupa. Si Leandro ay nakasuot ng mababang pang-ibabang damit na panloob na Golden Cicada, ngunit hindi ito umubra kay Terence. Isang casual na suntok mula kay Terence ay sapat na upang paiyakan si Leandro para sa kanyang ina at ama. Pagkatapos ng lahat, ang mga panloob na Golden Cicada ay mahigpit na nakabatay sa antas ng chi na ginamit. Gaano man kalakas ang pag-atake, maaari lamang itong magdepensa laban sa chi na mas mababa sa Earth Class. Sa kabilang banda, kahit isang light suntok na may Earth tier na chi ay magiging sapat na upang gawing walang pagtatanggol ang mababang tier na kasuotan ng Cicada. Nasa ganoong sitwasyon si Leandro. Lumapit si Terence at sinipa muli ang puwitan ni Leandro. Napasubsob si Leandro sa kanyang mukha. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Bumangon si Leandro mula sa lupa at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Ikaw. Hindi ka ba isang Earth Rank Master? Si Terence ay hindi nag-abala sa kanya, ngunit muling sinipa ang pandiyan ni Leandro. Napasigaw si Leandro sa sakit habang nakaluhod sa lupa habang ang mga kamay ay nasa kanyang mga bola. Pinagpapawisan siya. Terence. Napakatuso mo, hindi ka gumagamit ng dirty tricks. Nakita ni Stanley na may problema si Leandro at tumawag siya. Sok! Anong dirty trick? Di ba nagkasundo tayo dati basta samuka ng dugo yung kabilang partido, ayos lang. Wala namang rule na hindi tayo pwedeng lumaban ng ganito. Dumating din si Wilfred para manood ng laban at direktang gumanti. Agad na itinikom ni Stanley ang kanyang bibig, hindi nakaimik. Si Leandro naman ay tumili ng matagal bago gumapang na may hawak na mga bola sa kanyang mga kamay. Terence, ikaw. Sky Class Master ka. Bang! Isa pang sipa ang sumagot sa tanong ni Leandro na dumapo sa kanyang ulo. Hindi sapat ang pagpatay sa kanya, ngunit sapat na iyon para makakita siya ng mga bituin. Wala nang oras si Leandro para mag-react bago siya binigyan ni Terence ng panibagong sipa. Ayaw siyang patayin ni Terence, napakadaling pahirapan siya. Naiinis na siya habang nakatingin lang sa kanya. Totoong nagustuhan niya si Cheryl, ngunit ang mentality ng lalaking ito ay umabot sa sukdulan at baluktot na estado. Kinidnap pa niya, at panggagahasa na lang ang kulang.
Paano kahabagan ni Terence ang isang tulad nito? Kung ang lalaki ay kasing normal ni Chester at Julian, hindi utol si Terence na bigyan siya ng patas na pagkakataon na makipagkompetensya at sumuko, ngunit ang lalaki ay hindi normal, kailangan ni Terence na gumamit ng mga abnormal na pamamaraan para harapin siya. Gayunpaman, wala sa kanila ang makatotohanan. Hindi ito matanggap ni Leandro. Ang mga kasuotang panloob na Golden Cicada ay isang kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng sect master ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, Celestial Venerable Pure Yang. Paanong hindi sila gumana? Bukod dito, ito ay palaging kapaki-pakinabang noon, kaya bakit bigla itong hindi gumana ngayon? Ito ay walang katuturan sa lahat. Terence ay wala pa ring magawa pagdating sa kanyang panloob na kasuotan kahapon. Hindi rin matanggap ni Leandro na maging Earth class si Terence sa isang araw. Si Terence ay nasa Earth class mid-phase peak kahapon, at kung sinabi niya magiging Earth class late phase siya ngayon, maniniwala siya, kahit na sabihin niyang magiging Earth class late phase peak siya. Ngunit ang pag-abot sa Sky class ng biglaan ay isang bagay na hindi niya matatanggap kahit pa siya ay bugbugin hanggang mamatay. Anong uri ng bilis ito? Sa ganitong bilis, hindi makakapaghiganti si Natoy kahit na naabot ni Terence ang Sky Class late phase peak, hindi na sila makakapaghiganti sa buhay na ito. Tumigil ka. Inaamin ko ang pagkatalo, inaamin ko ang pagkatalo. Halos mapaiyak si Leandro. Ang mga pamamaraan ni Terence ay napakatalino, at habang si Leandro ay nasa sakit, hindi siya nagdusa ng anumang panloob na pinsala. Si Terence ay isang doktor sa simula, at siya ay nagsagawa ng maraming pananaliksik sa mahina ngunit hindi nakamamatay na bahagi ng katawan ng tao, kaya naman nangyari ang trahedya ni Leandro. At kaya, wala siyang pakialam kung manalo o matalo, siya ay pinahirapan hanggang kamatayan ni Terence, at ginawa na niyang tanga ang kanyang sarili. Alam niya na madali siyang bugbugin ni Terence ngayon, at ang kailangan lang niyang gawin ay basagin ang kanyang panloob na Golden Cicada. Nahulaan ni Leandro na pinapahirapan lang siya ni Terence para masaya, ibibigay niya sa kanya ang pangwakas na suntok kapag nasira siya. Kaya Leandro ay baka umamin na lang sa pagkatalo. Nagtataka si Leandro kung paano nagawang basagin ni Terence ang kanyang mga panloob na Golden Cicada, ngunit hindi na ito mahalaga. Napagpasyahan na ang kinalabasan, at kailangan niyang sumuko gaano man siya ayaw. Nako, hindi ka pa nagsusuka ng dugo. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Sinipa muli ni Terence ang puwita ni Leandro. Ayon sa dati mong kasunduan, matatalo ka lang kung matalo mo ang isang partido hanggang sa samuka sila ng dugo at hindi makabangon. Hindi ka pa nasusuka ng dugo o hindi ka makabangon, kaya hindi mo pa kaya. F***. Nagngagat ang ngipin ni Leandro at kinagat ang labi. Sumigaw siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa, sumisigaw, pupunta ako. Nagsuka ako ng dugo at hindi makabangon. Okay lang ba ito? Ang mga kilos ni Leandro ay agad na umani ng paghamak sa mga estudyante. Hindi sila bobo, hindi dumura si Leandro. Dumudugo lang ang labi niya, pero ang taong ito ay masyadong kawawa dahil lang sa takot siyang mabugbog. Napatulala din si Stanley. Ano ang nangyayari? Hindi ba siguradong mananalo si Leandro? Paano siya natalo? Stanley, anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at i-announce ang resulta ng competition. Ano ang ginagawa mo? Paalala ni Leandro nang makita niyang tulala si Stanley na nakatayo doon. Ay, nako. Nag-react si Stanley at sumigaw, idineklara kung panalo si Leandro. Ano? F***, ito ay isang itim na sipol. Nagsuka pa siya ng dugo at nanalo pa rin. May mali ba? Kahit behind the scenes sila nag-ooperate, walang ganon. Sa tingin ba nila bulag ang lahat o wala silang sapat na katalinuhan? Leandro, dahil sinabi ni Stanley na nanalo ka, ituloy natin. Iniunat ni Terence ang kanyang kanang paa, handang sipain si Leandro. Stanley, bulag ka ba? Muntik na akong masuka ng dugo. Paano ka nanalo? Sigaw ni Leandro, nagpapanik. 2,534. Hindi, si Terence ang nanalo, nagkamali ako. Mabilis na binago ni Stanley ang kanyang mga salita, napagtanto lamang na sinabi niya ang resulta sa kanyang isip, ngunit ang aktwal na resulta ay ganap na naiiba sa inaasahan niya. Kung ganoon, aalis na ako.
Congratulations, Leandro. Nabigo ka sa iyong promosyon. Nasaan ang bakal? Tanong ni Terence na may mapanuksong ngiti. Og. Ako. Natigilan si Leandro, naalala ang pastahan niya kay Terence. Hindi niya akalain na matatalo siya, kaya nang hilingin sa kanya ni Terence na gamitin ang bakal bilang taya, pumayag siya nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Ngunit ngayon, hindi niya payag na mawala ito kay Terence. Ano, gusto mong tumanggi sa utang mo? Nanlamig ang mga mata ni Terence nang hininaan niya ang boses at bumulong sa tenga ni Leandro. Kung susundin mo ang taya, susundin ko rin ang taya. Kung hindi, dapat kang mag-ingat ngayong gabi. Huwag kang manakawan. Hindi lang mawawala ang iyong itim na pinong bakal na baras, kundi mabubugbog ka rin hanggang mamatay. Agad na napagtanto ni Leandro na si Terence ay hindi basta-basta malupit na tao. Siya ay isang tao na kahit naputulin ang bato ng Jerwin. Kung sisirin ni Leandro ang kanyang pangako, siya ay nasa tunay na panganib. Siyempre, hindi niya alam na hindi naglakas loob si Terence na patayin siya. Sa ganang Leandro, si Terence ay isang lalaking walang pakialam sa anuman. Matapos ibagsak ang mga marangal na bahay at mga tagong bahay, maging sina Natoy at Neil Fane mula sa mga sinaunang sekta ay napilayan niya. Ano ang kinailangan ni Leandro para mag-alala si Terence? Imposible iyon, mapapatay siya ni Terence na kasing dali ng pagpatay ng langgam. At kaya, nagpa siya si Leandro na ikompromiso. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Stanley, Stanley, ibigay mo sa kanya ang bagay. Oh! Medyo sumakit ang puso ni Stanley, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang mga utos ni Leandro, at hindi rin siya nang ahas na sumalungat kay Terence. Mabilis niyang ipinasa ang bakal na pamalo kay Terence. Tinanggap ni Terence ang bakal na pamalo, nasiyahan. Tumalon siya sa stage at naglakad patungo kina Cheryl at Yasi. Oh, Shield bro, still the best. Leandro bro, you're such a disappointment. Mukhang hindi ka pa rin sapat. Sabi ni Yasi habang nakatingin kay Leandro ng nakakaawa. Nagdilim ang paningin ni Leandro, at muntik na siyang mawala ng malay. Nawalan siya ng pagkakataon. Sa isip niya, talagang sinuportahan siya ni Yasi noon, ngunit ngayon ay sinayang niya ang pagkakataon, dahilan para medyo madismaya si Yasi sa kanya. Si Yasi ay isang mahalagang middleman para ituloy niya si Cheryl at maging personal bodyguard ni Cheryl. Kung si Yasi ay sumuko at tumigil sa pagtulong, siya ay nasa malaking problema. Bumalik na tayo sa klase. Hindi gaanong nagsalita si Miss sa harap ng iba, at sinabi lang niya ang 6 na salita na iyon bago hinayla si Yasi palayo. Nakita ni Terence ang ngiti sa mukha ni Miss nang lumingon siya. Hehe, si Miss pa rin ang Miss, kung tutuusin. Natagpuan ni Terence ang kanyang personalidad na lubhang nakakapanatag ng puso. Binati niya si Wilfred, at naglakad ang dalawa patungo sa biology building. Hindi man lang sumali si Melissa sa kasiyahan, siya ay umiidlip sa hapon sa silid-aralan, at sa hindi malamang dahilan, mas inaantok siya kaysa dati. Medyo naghinala si Melissa, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Maghintay. Tumayo si Leandro at tinawag si Terence, Terence, lumaban ulit tayo kung may lakas ka ng loob. Ano pa ang gusto mong kalabanan? Tanong ni Terence, hawak pa rin niya ang bakal. Natalo ako dahil hindi ako gumamit ng kahit anong armas. Ang steel rod na iyon ang ultimate weapon ko. Niloko kita noon at ginamit ko ito bilang taya. Pero kung gagamitin ko yun bilang sandata, siguradong matatalo kita. Hindi yun ang iniisip ni Leandro, akala niya ay walang magagawa si Terence sa kanya sa loob ng kalahating oras, kahit na siya ay pagod na pagod. Hindi niya akalain na kakailanganin niya ng pinong itim na bakal na baras, at masyadong madyugo kung gagamitin niya ito kay Terence sa harap ng lahat tulad ng kung paano niya ito ginamit sa pag-ikot ng Tiger at Leandro. Ang paaralan ay makikialam, at ito ay magiging isang hindi patas na tagumpay din, kaya hindi ito ginamit ni Leandro. Sino ang nakakaalam na mababasag ni Terence ang kanyang panggitnang grado na pangilalim na kasuotan sa Golden Cicada? Parehong nabigla at galit na galit si Leandro, at wala na siyang pakialam. Susuko na sana siya ni Yasi kung hindi siya kumilos ngayon. Kaya lang niyang lumakad pasulong at kumilos muli ng walang kahihiyan. Nako, parang pag hindi nakita aawayin ulit, hindi ka makontento ha.
Lumingon si Terence kay Leandro at mahinang nagtanong. Oo naman. Ikaw ang umatake sa akin kanina kaya ako naman ang umatake sa'yo this time. Sabi ni Leandro. Sige, dahil gusto mo ulit mabugbog, tutuperin ko ang hiling mo. Muling tumalon si Terence sa entablado at inihagis ang bakal sa Leandro. Tell me, what are the rules this time? The rule this time is, kung sino ang unang humingi ng awa ay talo. How about it? Gamit ang bakal na pamalo sa kanyang kamay, kumpiyansa si Leandro na matatalo niya si Terence. Sa kanyang pananaw, hindi ba't pareho kayo ni Irving na Pancho? Ay, ayos lang. Pero ano naman ang taya sa pagkakataong ito? Tanong ni Terence. Ganun pa rin. Kapag nanalo ako, papalitan kita bilang bodyguard ni Cheryl. Kapag nanalo ka, aalisin mo itong itim na bakal na baras. Sabi ni Leandro. Nagkamali ka ba ng gamot? Itong itim na pinong bakal na baras ay akin na ngayon, pero naawa ako sa iyo at ipinahiram sa iyo. Sa tingin mo talaga sa'yo ito? Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Ako. Napakurap si Leandro. Ito ay totoo pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung gayon, wala akong anumang kayamanan na mawawala sa iyo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Paano ito, kung matalo ka, idedeclare mo sa stage na ito na titigil ka na sa panggigipit kay Cheryl? Tanong ni Terence. Hindi. Hindi pwede. Nag-alinlangan si Leandro, ngunit ang kanyang saloobin ay nakakagulat na matatag. Maaari akong patayin ngunit hindi mapahiya. Hindi ako papayag sa iyong kalagayan. Hindi nakaimik si Terence. Hindi niya akalain na magkakaroon ng bottom line ang Leandro. Paano ito, kung matalo ako, aalis ako sa lugar na ito? Sinabi ni Leandro na aalis siya, ngunit hindi niya sinabing hindi na siya babalik. Sige. Sabi niya. Paanong hindi mapapansin ni Terence ang butas sa kanyang mga salita? Ngunit hindi siya mapakali na makipagtalo sa kanya mas maaga ang laban, mas mabilis ito. Parang umutot ang saad ni Polong, di ba? Nangako si Leandro, ngunit hindi na maibabalik ni Terence ang kanyang sinabi. Kung tutuusin, walang talo ang mga walang hiyang tao. Magsisimula na tayo. Tanong ni Leandro. Sige, simulan na natin. Tumango si Terence. 2,535. Why? Pinaikot ni Leandro ang bakal na bara sa kanyang kamay, na nakatikip sa kanyang buong katawan. Tila walang gaanong kapangyarihan si Leandro sa kanya, ngunit magaling siyang gumamit ng bakal. Tinakpan niya ang lahat ng kanyang kahinaan, at si Terence ay hindi makapasok. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa paraan ng pag-arte ni Leandro. Ang lalaki ay napakatalino, kung tutuusin, ginagamit ang depensa bilang pag-atake para mapalapit sa kanya. Gayon ba talaga kaganda ang bakal na baras? Si Terence ay walang oras upang subukan ito gamit ang bakal, ngunit si Leandro ay tila lubos na kumpiyansa. Binato ni Terence ng suntok si Leandro, ngunit hindi umatras si Leandro. Itinaas niya ang kanyang bakal na pamalo at inihampas ito sa braso ni Terence. Bang! Dama po ang bakal na bara sa braso ni Terence, at ang kamao ni Terence ay dama po sa dibdib ni Leandro. Sinusubukan lang siya ni Terence, at ang lakas ay hindi gaanong naiiba sa dati, kaya pa rin ni Leandro. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at paulit-ulit na binasag ang bakal kay Terence. Bang bang bang! Napangiwi si Terence sa sakit mula sa pag-atake ni Leandro. Wala siyang pagpipilian kundi ang umatras ng 2 hakbang. Ang steel rod ni Leandro ay isang magandang bagay, sa katunayan ito ay maaaring makalusot sa proteksyon ng chi ng isang practitioner. Siyempre, hindi niya alam kung gagana ito sa isang sky class, ngunit ang earth class na tulad ni Terence ay hindi makakapagtanggol laban dito. Siyempre, ang metal rod ay hindi maaaring magdulot ng labis na pinsala kay Terence. Hindi niya ito mapatay, ngunit masasaktan siya kung tumama siya ng masyadong maraming tama. Hindi magamit ni Terence ang kanyang chi para ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya't hindi niya nagagawang tanggapin ang mga tama. Bagaman, kung nagngangalit si Terence, mabilis niyang mapapatay si Leandro, ngunit ang layunin niya ay hindi patayin si Leandro.
Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Leandro, pero hindi niya magawa iyon ngayon. Hindi niya kayang suntokin si Leandro tulad ng dati, siguradong mabubugbog siya. Sumimangot si Terence, ginamit niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para mabilis na ayusin ang pinsalang natamo niya, ngunit ayaw pa rin niya maging isang punching bag ng ganoon. Ayaw niyang hayaan na lang natamaan siya ni Leandro na parang tulala, kaya nag-compress siya ng super small energy bomb at inihagis kay Leandro. Maaaring magpaputok kaagad si Terence ng maliliit na bombang chi na ito, at hindi sila nakagawa ng malaking pinsala. Si Leandro ay sumusulong gamit ang stick nang maramdaman niyang may tumama sa kanyang binti, ito ay ang chi bomb na sumabog. At kaya, nahulog si Leandro sa lupa, at lumakad si Terence ng ilang hakbang, sinipa ang acupuncture point sa pulso ni Leandro. Lumuwag ang pagkakahawak ni Leandro, at nahulog sa gilid ang bakal na bar habang siya ay sumisigaw sa sakit. Ying Luo. Noong una, inakala ng mga estudyante na magagawa ni Leandro na paikutin ang mga mesa pagkatapos makita kung gaano siya kalakas. Kahit si Stanley ay nag-akala na si Leandro ang mananalo sa pagkakataong ito, ngunit sinong mag-aakala na ang Leandro ay itatapon sa lupa pagkatapos lamang ng 2 galaw, at pagkatapos ay sip-A ni Terence. Sina Yasi at Cheryl naman ay hindi nagpatinag habang pinapanood ang laban. Alam nilang dalawa na walang magagawa si Leandro kay Terence kahit na mayroon siyang pinong itim na pamalo. Maaaring basagin ng pamalo ang chi shield ng isang practitioner, ngunit ang lakas ni Leandro ay nasa antas lamang ng isang normal na tao. Siguradong masasaktan nito si Terence, ngunit kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Hindi tulad nina Irving at Pancho, epektibo ang mga counter-attacks ni Terence, ngunit hindi ito epektibo. Dahil dito, naging trahedya ang kapalaran ni Leandro. Kahit na hindi ginamit ni Terence ang napakaliit na mga bombang pang-enerhiya na ito, kaya pa rin niyang talunin ang Leandro, kailangan lang niyang magbayad ng maliit na halaga. Ayo, stop fighting, stop fighting. I admit talo. Okay. Walang magawang sabi ni Leandro. Nako, talo ka talaga this time, no. Hindi ka nababalik sa sinabi mo, ha. Tumigil si Terence sa paghampas sa Leandro. Ayoko, natalo talaga ako. Tumango si Leandro at bumangon mula sa lupa, iniabot ang bakal na stick kay Terence. Ibibigay ko sa'yo, natalo ako. Tumango si Terence at tumalon sa stage gamit ang kanyang bakal. Si Cheryl at Yasi ay natural na umalis din, at ang iba pang mga tao ay umalis. Pagkaalis ni Terence, tumayo si Leandro mula sa arena. Sa katunayan, hindi naman siya nasaktan, nagmadali si Terence sa kanya, at ramdam iyon ni Leandro. Isinisisi lang niya ito kay Terence na ayaw niyang masyadong madyugo sa paaralan. Right coiling tiger, teka. Tinawag ni Leandro sa kanan sina Pancho, Polong, ang dilaw na buhok, lila ang buhok, at ang iba pa. Leandro bro, anong ginagawa mo? Si Leandro ay tinuruan lamang ni Terence ng leksyon, ngunit ang kanang kamay na tigre ay hindi si Terence, wala siyang karapatang maging bastos sa harap ni Leandro. Huminto siya at lumingon, may ngiti sa labi. He was cursing inside, though Leandro, you're pretty cocky, hindi ka pa rin ba umiiyak sa nanay at tatay mo sa pambubugbog ni Terence? Ano ito? Magaling lang siyang umarte ng matapang sa harap ng mga mahihinang tulad namin, pero pagdating kay Terence, aaminin lang niya ang pagkatalo niya. Binubuli nila ang mahihina at kinatatakutan nila ang malalakas. Ang pakikipaglaban kay Terence ay hindi kasing hirap ng dati, at ang kanyang sandata ay hindi na gumagana ng maayos, nakakahiya. Takot na takot sila ni Polong kay Terence, kaya umasa sila sa kanya. Yung purple hair, ikaw ang pinakamalakas, ha? Halika at bugbugin mo ako. Sabi ni Leandro sabay turo sa purple na buhok. Ako. Bugbugin mo. Nanlaki ang mata ng purple na buhok at kinapa niya ang mga tenga niya sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Leandro bro, ano bang sinasabi mo? Niloloko mo ba ako? Kalokohan, I don't have the time to joke with you. Bilisan mo, lumapit ka at bugbugin mo ako. Utos ni Leandro. Nag-alinlangan ang lalaking may purple na buhok. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Leandro.
Pinaglalaroan ba siya o talagang gusto niyang mabugbog? Leandro bro, ano ang ibig sabihin nito? Dapat ay ipinaliwanag mo ito ng malinaw, kung hindi ay hindi maglalakas loob na hampasin ka ng purple hair. Ikaw Pancho ay walang pagpipilian kundi ang magtanong sa ngalan ng kanyang nasasakupan. Wala lang. I'm just trying to see kung kaya kong ipagtanggol ang atake niya. Halika, hampasin mo ako ng ilang beses, at titigil ako. Sabi ni Leandro. Oh. Right Pancho hesitated and said to purple hair, then go ahead, you can try. Sige, sabi niya. Tumango ang lalaking may purple na buhok at naglakad papunta sa Leandro, sinubok ang tubig gamit ang kanyang kamao. Pakiramdam ni Leandro ay hindi man lang siya tinamaan ng kulay ube na buhok, hindi man lang masakit. Sabi ko sa'yo hampasin mo ako, kaya hampasin mo ako ng buong lakas. Huwag kang magsinungaling. 2,536. Sige, hahampasin kita. Hindi ginamit ng purple-haired guy ang buong lakas, pero 30 to 40% ng lakas ang ginamit niya. Mukhang hindi naman nasaktan si Leandro kaya naman hindi na nagpapigil ang lalaking naka-purple ang buhok at mabilis siyang sinuntok. Gumamit ka pa ng lakas, ipagpatuloy mo ang paghampas. Walang naramdaman si Leandro habang patuloy sa pag-order. Oh! Natitiyak ng lalaking may ube ang buhok na hindi na natatakot si Leandro sa pambubugbog. Alam niyang sayang ang oras para bugbugin siya, pero naasar pa rin siya kay Leandro dahil sa sobrang pambubugbog sa kanya. Kaya naman, kasabay ng hinanakit sa kanyang puso, ang lalaking kulay ube ay pumutok ng mas matindi. Ang kanang kamay na tigre at lalaking may dilaw na buhok ay naiinggit. Biktima rin sila noon. Naiinggit na tanong ng kanang kamay na si Tiger, Leandro bro, bakit hindi na rin kami ni Blondie subukan at bugbugin ka? Mag-away tayo, tumango si Leandro, hindi man lang nagpapigil. Gusto niyang makita kung gaano siya katatag, kaya pumayag siya. Tuwang-tuwa ang magkapatid, kaya't sinimulan nilang bugbugin ang Leandro kasama ang lalaking may kulay ube na buhok. Masakit ang mga kamay nila, pero maayos pa rin si Leandro, parang hindi naman nasaktan. Ang right coil Tiger, purple hair, at yellow hair, sa kabilang banda, ay pagod na pagod. Wala silang magawa sa Leandro kahit anong pilit nila. Sige, tigilan mo na ang pag-aaway, hindi na kailangang makipag-away. Sabi ni Leandro sabay wave ng kamay. Ang kanyang mga panloob na golden cicada ay hindi huminto sa paggana, kaya bakit hindi sila gumana kay Terence? Oh, hindi na kailangan. Sige. Si Pancho ay huminto ng may pag-aatubili, at ang mga lalaking may kulay ube at dilaw na buhok ay huminto rin ng may pag-aatubili. Kahit na sila ay pagod at ang kanilang mga kamay ay masakit, ito ay mahusay at sila ay masaya. Sige, pwede na kayong pumunta. Wala nang iba para sa inyo. Sabi ni Leandro sa pag-ikot ng Tiger habang pabalik sa dormitoryo kasama si Stanley. Nagkatinginan si Pancho at ang iba pa at nagmamadaling umalis. Kakaiba talaga si Leandro kahit anong hampas ng mga ito sa kanya, wala man lang siyang reaksyon. Paano siya binugbog ni Terence kaya iniyakan niya ang kanyang mga magulang? Ang mga taong ito ay hindi naiintindihan at maaari lamang magkaroon ng isang conclusion si Terence ay masyadong malakas, siya ay hindi isang normal na tao. Kung kahit si Leandro ay hindi kalaban ni Terence, kung gayon kailangan nilang maging mas maingat hindi nila siya maaaring guluhin. Leandro bro, anong nangyayari ngayon? Bakit bigla ka na lang natama ni Terence? Naguguluhang tanong ni Stanley. I don't know. Who knows? Akala ko hindi gumagana ang underwear ko, but I checked with Right Pancho and the others. Wala namang problema. Gumagana pa ang underwear ko. Sumimangot si Leandro, naging Sky Class Master ba si Terence sa loob ng 2 araw? Imposible yun, paano siya nag-level up ng ganun kabilis? Yeah, I think it's unbelievable too. You had such an obvious advantage just now, Leandro bro, bakit bigla kang nahulog at nabugbog ni Terence? Tanong ni Stanley, naaalala ang kakaibang sitwasyon. Hindi ba natama ni Terence ang paa ko?
Hindi ito pinansin ni Leandro, sa pag-aakalang si Terence ay may palihim na pag-atake sa kanyang binti at naging dahilan ng kanyang pagkahulog. Hindi man lang nakalapit si Terence sa iyo. Ang nakita lang namin ay si Leandro bro na natamba ng walang dahilan. Sabi ni Stanley. No way. So strange. Ang sakit ng paa ko, parang may tumama sa akin. Saglit na nag-isip si Leandro, sa pag-aakalang si Terence ay medyo masyado nang mahawakan ng sentido komon. Kalimutan mo na ito, huwag na nating isipin ito. Parang ang simple lang ng iniisip natin kanina. Mag-impake na tayo. Maghahanda tayong umakyat sa bundok sa susunod na 2 araw at babalik sa sekta araw-araw. Okay. Hindi na naglakas loob si Stanley na magsalita pa at tumango. Sa Hidden House Sale, isang matandang lalaki ang tuwang-tuwa na nagdala ng isang maliit na kahon sa matandang lalaki na si Hale at nagulat, matandang patriarch, marami na tayong natamo sa market auction ng cultivator sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, maraming maliliit na tree gathering peel. Noon, 1 o 2 lang. Kahit sa yaman ng Hidden House Sale, hindi namin makuha. Pero sa pagkakataong ito, 4 na rin ang nakuha namin. Siyempre, ito rin ay dahil kumita ng malaking pera ang pamilya namin kamakailan. Sa pera sa aming mga kamay, maglakas loob kaming magbid ng may kumpiyansa. Kung hindi, sa nakaraan, kailangan nating sumuko hanggat ito ay lumampas sa 10 milyon. Ang hidden house na si Hale ay walang gaanong pera noon, o hindi nila hahayaan si Irving na umalis sa mortal na mundo at maghanap ng mga paraan upang kumita ng pera. Gaano man kalaki ang kinita ni Lisa Hua, kailangan niya maging maingat sa perang kinita niya para mapanatili ang operasyon ng Hidden House Sale. 10 milyon para sa mga table tas ay isang luho. Masasabi ng isang tao na ang mga nakatagong bahay ay hindi kasing yaman ng mga karaniwang bahay, at iyon ang dahilan kung bakit ginamit ng Hidden House York ang common house na York para kumita ng pera. Ngunit ngayon, nang walang mga pagpigil ng Hidden House Arbitration Association, ang Hidden House Sale ay nagsimulang magnegosyo na parang baliw sa lungsod ng Eastern Sea. Sa mga koneksyon ng Hidden House Sale, madali silang nakaipon ng malaking halaga ng kayamanan. Maging si Lay Daming mula noon ay nagdala ng mahigit 100 milyon na kita sa Hidden House Sale sa maikling panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pinatay ng Hidden House na si Hale si Lay Daming pagkatapos niyang magkaroon ng gulo at sa halip ay pinaalis siya. Ang matandang ito ay ipinadala ng Hidden House Hale upang lumahok sa auction ng practitioner market. Ang pangalan niya ay si Elder Mian, at kahit na medyo mahina siya kaysa sa Elder B, isa pa rin siyang Earth Class late phase pick, kamakailan lang. Oh, maliit na chi gathering peel, ibigay mo lahat kay Irving, hindi natin kailangan ngayon. Gamit ang kanyang kamay, nagpa siya ang matandang master na si Hale na gamitin ang maliliit na chi gathering peels na ito. Ang tanging tao mula sa Hidden House na si Hale na may lakas na gumamit ng mga tabletang ito ay sina Irving at Hale Kikan, 2 Mystic Class Master. Sila lang ang mabilis na makakapasok sa Earth Class pagkatapos kainin ang 4 na maliliit na chi gathering peel na ito, ngunit si Hale Kikan na pagpasyahan na ng matanda na ipadala siya sa kanyang kamatayan, bakit niya sasayangin ang mga tabletang ito sa kanya? Dagdag pa, ang pangalan ng tableta ay nagpaalala sa matandang Hale ng tableta na ginamit niya noon ito ay ang pagsusumikap ni Irving na nagbigay daan sa kanya upang maging isang Sky Class Master. Kaya naman, sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong gumawa ng isang bagay para sa kanyang apo, hindi niya ito pakakawalan. Nakaina siya ng isang bagay na kasing halaga ng chi amassing peel. Isa itong tableta sa 3 baitang na mahirap hanapin kahit na nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Ano ang isang maliit na chi amassing peel na nagkakahalaga ng 10 milyon? Kung kinain ito ni Irving, ganoon din. Bagamat napagtanto at nakita niya na si Irving ay hindi kasing husay ng inaakala niya, wala siyang ibang pagpipilian. Sumuko na siya sa Kiken, at hindi na niya kailangang isipin na gamitin siya muli. 2,537. Kaya kahit na hindi ganoon kagaling si Irving, naniniwala siya na sa ilang pagsasanay, makakarating si Irving sa tuktok kalaunan. Bukod pa rito, ang mundo ng paglilinang ay isang mundo kung saan ang lakas ang lahat.
Kahit na si Irving ay mayabang at spoiled, basta't siya ay sapat na malakas, walang makapagsasabi ng kahit ano. Katulad ni Terence, gaano siya ka-arrogant at pagmamataas. Pero sinong maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya? Kaya naman, napakaswerte ni Irving at uminom siya ng 4 na maliliit na chi gathering pill ng sunod-sunod, ngunit swerte rin niya na nagkaroon si Terence ng ganito karaming maliliit na chi gathering pill sa auction na ito. Walang alinman sa mga ito sa mga nakaraang auction. Bagamat ang maliit na chi gathering pill ay isa ring second grade elixir, ang mga materyales na ginamit upang pinuhin ito ay mas mahal. Bagaman tila ang halaga ng isang tableta ay hindi hihigit sa iba pang mga elixir, dapat itong malaman na mayroong isang rate ng basura sa pagpino ng mga elixir. Kung mas maraming basura, mas mataas ang halaga ng isang tableta. Sa makatuwid, ang maliit na chi gathering pill ay isa sa pinakamaliit na bilang ng elixir sa bawat auction. Sa pangkalahatan, mayroong 1 o 2 table tasks, at lumilitaw lamang ito isang beses bawat 3 taon. Ang hidden house mo ay hindi tanga. Kahit na ang success rate ng Sky Elixir Sect ay hindi masyadong mataas, at may posibilidad na ma-scrap ito. Siyempre, kung ang matandang ninuno ng Sky Elixir Sect ang mismong gagawa ng mga table tasks, masisiguro niyang magtatagumpay siya sa paggawa ng isang tableta, ngunit saan siya makakahanap ng lakas para gumawa ng mga ordinaryong second rank na table task na ito? Ang mga elixir na ito ay ginawang lahat ng iba pang mga elder at mga disipulo ng Sky Elixir Sect, kaya natural na mababa ang rate ng tagumpay at masyadong mataas ang gastos, kaya hindi sila gustong gumawa ng masyadong marami. Sa ganitong paraan, ang hidden house ay makokontrol mo ang bilang ng maliliit na chi gathering pills na kanilang nabili. Ginagarantiya nila na maglalabas sila ng ilan sa isang pagkakataon, ngunit hindi marami, na lumilikha ng isang sitwasyon kung saan may presyo ngunit walang market. Sinong mag-aakalang lalabagan ni Terence ang panuntunang ito? Si Terence at Jenny ay gumawa ng elixir sa napakababang halaga, hindi pa banggitin na si Jenny ay maaaring gumawa ng isang elixir sa isang pagkakataon, ngunit silang dalawa ay maaaring gumawa ng ilan pa kung sila ay magtutulungan. Wahahaha, hindi ako makapaniwala na ako, si Irving, ay maaaring maging Earth class. Uminom si Irving ng 4 na maliliit na chi gathering pill, at pagkatapos ng isang araw at gabi ng pagsasanay, sa wakas siya ay naging isang Earth class early phase. Kahit na hindi pa rin niya maabot ang antas ni Terence, nasa sabik na siya. Sa isang stroke ng swerte, naging isa siya sa mga practitioner na may pinakamabilis na cultivation speed. Siyempre, maliban sa timing, walang magmamana ng hidden house sale ngayon. Ang paglahok ni Kiken sa Sky Elixir Sect test ay itinakda sa bato, at hindi na siya babalik. Natural, si Irving na lang ang natitira, at kailangan niyang sanayin. Ngayong isa na siyang Earth Class Master, natural na may karapatan siyang matuto ng martial arts, ngunit hindi bagay sa kanya ang King Fist ni Uncle Zo. Bukod dito, si Tito Zo ay nasugatan at hindi makabangon sa kanyang kama, kaya hindi niya naturuan si Irving. Parang kailangan niyang humingi ng ilang martial arts skills. Napaisip si Irving at pumunta sa kwarto ng lolo. Likas na gumaling din ang kanyang binti na nabali ni Leandro. Nagbalik si Old Mia ng maraming second rank na table task sa pagkakataong ito, kabilang ang maliit na reversion pill at meridian opening pill. Uminom lang si Irving ng isang maliit na reversion pill at gumaling na ang kanyang binti. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay ang matandang Hale nang marinig niya ang anunsyo ni Kuya Mia na narito si Irving. Agad niya itong pinapasok dahil napagpasyahan na niyang sanayin si Irving bilang kahalili niya, hindi na siya magpipigil pa. Bagamat medyo mayabang at spoiled si Irving, mas matapang pa rin siya kaysa sa maingat na si Hale Guangyin. Maaaring maingat si Guangyin, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ang Hidden House Council ay isang pangalan na lamang ngayon, at lahat ng iba pang mga nakatagong bahay ay handa ng kumilos. Kung hindi sila kumilos ngayon, sila ay maalis at mababawasan sa isang normal na bahay. Irving, nakalusot ka na. Earth class early phase na siya. Nang makitang pumasok si Irving, nagulat ang matanda. Salamat, Lolo, para sa pill. Nakalusot ako sa Earth class early phase.
Hindi itinago ni Irving ang kanyang Earth Class Early Phase Chi, kaya nasabi ng matanda sa isang tingin. Nako, ikaw ang napili kong maging susunod na Young Master. Buong lakas ko na kayong lilinangin ngayon. Irving, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ng matandang Hale. Opo, Lolo. Earth Class po ako ngayon, pwede po ba akong matuto ng martial arts? Tanong ni Irving. Napabayan ko na ito. Tumango ang matandang Hale, ngunit wala sa mga kasanayang pinag-insayo namin ang angkop para sa iyo. May metal kang katawan, at ang kamao ng Overlord ng Elderby ay nagkataon na isang kasanayan sa elemento ng metal, ngunit mayroon itong mga kapintasan. Sinabi ni Elderby na hindi ito angkop para sa iyo, at sa palagay niya ay dapat mong sanayin ang mga footwork sa halip ang iyong mga binti ay mas mahaba, at ikaw ang may kalamangan. Ganun ba? Kung gayon ano ang dapat kong linangin? Tanong ni Irving. Maghintay ka, tutulungan kitang tumingin sa paligid kung hindi ito gumana, tatawagan ko ang Hidden House York at tingnan kung mayroon silang anumang mahusay na martial arts, at kukunin kita. Sabi ng matandang Hale. Salamat, Lolo. Masayang sabi ni Irving. Pwede ka na munang umalis. Hahanapin kita ulit kapag tapos na ako. Ikinawi ni Old Master Hale ang kanyang kamay, senyales na umalis si Irving. Bumibilis ang tibok ng puso ni Irving nang umalis siya sa bahay ng matanda. Pakiramdam niya ay kailangan niyang lumabas at tumingin sa paligid pagkatapos mag-level up. Isa siyang Earth Class Early Phase ngayon, isang hindi magagapi na pag-iral sa karaniwang mundo. Siyempre, hindi siya nang ahas na maghiganti kay Terence. May tiwala siya, ngunit hindi siya sumasabog. Ang gusto niyang gawin ay maghiganti kay Leandro. Si Leandro ay may umalalay sa kanya, at habang hindi niya ito kayang patayin, maaari niya itong bugbugin. Dahil bababa siya ng bundok para mag-training, hindi niya masisisi ang ibang tao kung bakit siya nabugbog dahil hindi siya malakas. Kahit na ang sekta ni Leandro ay walang sinasabi tungkol dito. Siyempre, ang saligan ay hindi muna nila kayang patayin si Leandro. Si Irving ay nagmaneho ng kanyang Porsche Cayenne patungo sa Stonegate City Industry University, at pagdating niya sa gate ng paaralan, nakita niya ang kotse ni Leandro at Stanley. Matapos mawala sa arena, bumalik si Leandro sa kanyang dormitoryo upang mag-impake at maghanda para bumalik sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta kasama si Stanley. Hindi niya inaasahan na masagasaan niya ang Porsche Cayenne ni Irving sa kalsada sa harap ng paaralan. F***. Galit na galit si Leandro, wala siyang gagawin kay Terence, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala siyang gagawin sa iba. Matapos ang pag-verify ng right-coiled tiger, ang purple-haired at yellow-haired men, alam ni Leandro na gumagana pa rin ang kanyang middle-grade golden cicada undergarments. Irving, bumalik ka na. How dare you block my car? Siguradong nabusog ka na sa pambubugbog kanina. 2,538. Leandro. Dahil nandito ka, hindi nakita, kailangang hanapin. Tuwang-tuwa si Irving nang makita si Leandro dito, tumalon siya sa kotse at binuksan ang pinto, lumabas ka sa kotse. Ay! Nagpapanggap pa tong batang ta. Galit na galit si Leandro, hinayaan niyang magpakitang gilas si Terence sa kanyang harapan, at hahayaan niya ito, ngunit si Irving ang may kakayahang gawin din ito. Walang paraan na magagawa niya ito. Hindi na niya kailangan si Irving na subukan at guluhin siya, bumaba lang siya ng kotse at hinawakan ang kwelyo ni Irving, sa tingin ko gusto mo pa ring mabali ang iyong mga binti. Broken legs. I'll let you taste what it's like to have broken leg. Sinuntok ni Irving ang mukha ni Leandro, at sa isang malakas na putok, nagsimulang dumyugo ang ilong ni Leandro. Ang eksenang ito ay lalong nagpa-excite kay Irving. Earth Class talaga. Wala man lang siyang magawa sa Leandro noon, at ngayong early phase Earth Class pa lang siya, nagawa niyang patayin ng isang suntok si Leandro. Ang pagkakaiba sa lakas ay hindi biro. Ako. Dumudugo ako. Namutla ang mukha ni Leandro habang pinupunasan ang mukha at nakita ang dugo sa kamay. Hindi siya makapaniwala, wala ba siyang kakayahan na ipagtanggol ang anumang bagay sa ilalim ng Sky Class. Bakit hindi niya napigilan ang suntok ni Irving? Bukod dito, hindi peke ang sakit na hanggang buto sa kanyang mukha.
Sa sobrang lalim ay muntik na siyang umiyak. Bang! Walang pakialam si Irving at pinaulanan ng isa pang sampal ang kanyang mukha. Kanina pa siya pinahiya ni Leandro, at ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong maghiganti, hindi na niya ito papakawala ng ganoon kadali. Hindi niya kayang talunin si Leandro hanggang mamatay, pero mapilayan man lang niya. Sumigaw muli si Leandro, masakit, sobrang sakit. Bang! Mamamatay na ako sa sakit. Bang! Tumigil ka sa pakikipag-away. Bang! Ikaw. Sky class ka. Naka-advance ka na rin sa heaven rank. Bang! Pa ako. Nabali ang binti ko. Bang! Nahihilo ako. Sa wakas ay nakabalik si Irving sa Leandro matapos siyang bugbugin, at nagmaneho palayo na humihiging ng isang himig. Potion, cakes, electric cannons, flying cakes. Si Stanley ay hindi isang practitioner, kaya nakatayo lang siya doon at walang magawa. Tinulungan niyang tumayo si Irving pagkaalis ni Irving, mahinang nagtanong, Leandro bro, okay ka lang ba? Please don't die. F***, sinusumpa mo ba ako? Kahit si Terence ay hindi ako pinatay, paano magagawa iyon ng isang Irving? Galit na sabi ni Leandro. Bueno, hindi ba ngayon ka lang nahimatay? Maingat na sabi ni Stanley. Kung hindi ako nawala ng malay, titigil na ba siya? Pinapatay mo ako. Mabagal na umakyat si Leandro. Hindi bali ang kanyang binti, ngunit bali ang kanyang mga buto. Hindi masyadong nadadala si Irving. I see. Napatingin si Stanley sa miserableng kalagayan ni Leandro. Leandro bro, bakit hindi na gumagana ulit ang bra mo? Sino ang nakakaalam? Ito ay pumipili, at ito ay pasulpot-sulpot. Hindi ito gumana sa harap ni Terence, gumana ito sa harap ng kanang kamay na Tiger, at ngayon ay hindi na ito gumagana muli. Nagsimulang maghinala si Leandro. Maniniwala siya kung si Terence ay sky class, ngunit posible bang maging sky class si Irving? Uminom ba siya ng chi gathering pill? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maingat na tanong ni Stanley. Bumalik tayo sa sekta ng Daybreak. Ayokong manatili sa lugar na ito ng isa pang minuto. Utos ni Leandro kay Stanley nang makapasok siya sa kotse. Oo. Mabilis na tumango si Stanley. Sumakay siya sa kotse, pinaandar ang makina, at umalis. Si Irving ay nasa mabuting kalagayan matapos bugbugin si Leandro. Gusto niyang pumunta ng ilang lap sa kalye. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan sa karera ay medyo mahusay. Ang mga normal na profesional na racer ay hindi niya katugma. Natalo siya sa karera kanina, at mula noon ay hindi na siya nakikipagkarera. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono bago siya makahanap ng angkop na daan para sa karera. Lolo. Nagulat si Irving, ang numero ng telepono ay nagmula sa silid-aralan ng kanyang lolo, at ang kanyang lolo ay hindi karaniwang tumatawag sa kanyang sariling anak. Ito ay dapat na isang bagay na mahalaga. Irving, nasaan ka? Ang boses ni Old Master Hale ay nanggaling sa telepono. Nasa kalye ako, lolo. Ano ang problema? Tanong niya. Maingat na tanong ni Irving. Nakausap ko na ang matandang Panginoon ng Hidden House York na si York, maaari kang pumunta sa kanya at pumili ng martial skill. Pero tandaan na maging mapagpakumbaba at magalang pagdating mo doon. Huwag mong hayaang maliitin ka ng iba. Itinuro ng ama ni Hale York. Huwag kang mag-alala, lolo, alam ko ang ginagawa ko. Tuwang-tuwa si Irving matapos marinig ang mga salita ng kanyang lolo. Hindi niya inaasahang maririnig ang balita ng ganoon kaga. Akala niya magtatagal. Hindi siya masisisi ng isa sa pagiging masayahin niya. Para sa kanya, ang martial arts ay napakahalaga para sa isang practitioner, at ang dahilan kung bakit kayang labanan ni Terence ang isang Earth-class mid-phase peak na mas mataas sa kanyang level ay dahil sa katangi-tangi ng kanyang martial arts. Kung hindi, bakit walang ganoong kalamangan si Terence noong siya ay ginto at mistake? Bagamat halos hindi niya kayang labanan ang isang tao na mas mataas sa kanyang antas, magiging mas malinaw ito pagkatapos niyang magsanay sa isang martial skill, kaya gusto ni Irving na pumili ng isang makapangyarihang martial skill para sa kanyang sarili.
At malinaw naman, hindi natugunan ng King Fist ang mga kinakailangan ni Irving. Ito ay isang normal na kasanayan sa militar, walang espesyal tungkol dito. Walang pagpipilian si Elder B nang magsimula siyang magsanay, ngunit ngayong mayroon na siyang pagpipilian, natural na umaasa siyang may matututunan si Irving na mas makapangyarihan. Mauna ka na. Tumango si Elder Hale. Tinawag niya ang nakatatandang York ng Hidden House na si York, at kinailangan ito ng kaunting pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, ininom niya ang Chi Gathering Pill mula sa kanya, kaya nawala ng pagkakataon si Alfred na makapasok sa Sky Class. Ngunit ang dalawang bahay ay biyenan, at sa Tagong Mundo, ang dalawang bahay ay pinagsama. Hindi siya masyadong masaya na hindi niya ginawang tagapagmana ang anak ni Darcy York, ngunit naiintindihan niya ang ginagawa ng matanda. Ito ay katulad noong sinaunang panahon. Bakit hindi kwalipikadong maging emperador ang mga anak ng dayuhang prinsesa? Ang anak ba ni Darcy ay bahagi ng bahay ni York o ng bahay ni Hale? Kung pupunta sila sa bahay ni York sa hinaharap, hindi ba ang bahay ni Hale ay isang sangay ng bahay ni York? Gaano kalakas ang loob niya para gumawa ng ganoong desisyon? Kung may iba pang mga pagpipilian, hindi siya masyadong hilig na hayaan ang anak ni Darcy na maging tagapagmana, at kaya pumayag siya dito. Bagamat pumayag siyang hayaan si Irving na pumili ng ilang katanji tanging martial arts, naglagay siya ng ilang mga hadlang sa kanyang paraan. 2,539. Nang magmaneho si Irving sa Hidden House York's Villa noong gabing iyon, binigyan siya ng Hidden House York ng mukha, at lumabas si Alfred York upang salubungin ang kanilang pamangkin na si Irving. Sa hapunan, nakita ni Irving ang baldado na si Spencer. Kung ikukumpara sa tagumpay ni Irving, mas malala ang kalagayan ni Spencer. Parehong kalahok ang dalawa sa power struggle, ngunit si Irving ang nanalo, at si Spencer ang natalo. Ang kinabukasan ni House York ay nakatadhana na kay Brian, at si Spencer ay isang hakbang lamang para marating niya ang tuktok. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakapunta sa hapunan na ito ay dahil walang masyadong inapo sa bahay na sina Carla at Spencer lang ang nasa bahay, at ang iba ay pawang mga disipulo at inapo ng mga elder. Hindi sila galing sa main branch ng bahay York, kaya hindi sila nakarating. Siyempre, hindi dumalo si Elder York sa hapunan. Hindi niya kailangang bigyan ng anumang mukha si Irving. Kasama si Alfred dito, binibigyan na niya ng sapat na mukha ang Hidden House Hale. Gayunpaman, pagkatapos makita ni Irving si Carla, nagulat siya. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoon kaganda at kapinong babae. Isa lang siyang fairy mula sa isang fairy tale. Maganda rin si Josephine, at nakatitig si Irving sa kanya noon, ngunit gusto lang niyang makipaglaro sa kanya. Wala man lang siyang pakialam sa mga ordinaryong babae na tulad niya, pero iba si Carla. Siya ang munting prinsesa ng Hidden House York. Si Irving, natural, alam kung ano ang iniisip ni Kiken. Alam din niya ang tungkol sa relasyon nila ni Terence. Napakaganda kung namatay si Kiken sa pagsubok, ngunit paano kung hindi siya namatay? Pagkatapos ng lahat, ang Terence na iyon ang pinakamalaking variable. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung sumali siya sa Sky Elixir Sect Test? At kaya, kinailangan ni Irving na maghanap ng kanyang sarili ng ilang kakampi na kuha ng kanyang ama ang kanyang posisyon dahil kay Darcy, at kinailangan ni Irving na kunin ang negosyo ng kanyang ama sa pamamagitan ng nepotismo. Wala siyang gaanong kapangyarihan sa kanyang sarili, at sa suporta ng Hidden House York, magkakaroon siya ng malakas na suporta. Bukod dito, ang pinakamahalagang punto ay ang napakaganda ni Carla. Ang kanyang mukha ay kasing linaw ng tubig, walang bahid ng makeup. Siya ay tahimik at maamo. Ang tanging palamuti sa kanyang malambot na buhok ay isang hairpin. Bagamat medyo rustic ang hair clip, tulad ng mga handmade na bagay na isinusuot ng primitive tribe, hindi ito mukhang rustic sa buhok ni Carla. Sa halip, ito ay may espiritualidad, at si Irving ay nagkaroon ng gana na kunin siya para sa kanyang sarili. Masyadong ganda, masyadong maganda, masyadong exciting. Huminga ng malalim si Irving para hindi masira ang impresyon sa kanya ng Hidden House York sa kanyang maruming tingin. Ngumiti siya at tumingin kay Carla. Siguro pinsan si Carla, marami na akong narinig tungkol sa iyo.
Laging sinasabi ng tiyahin ko na maganda si Ate Carla, pero parang nagkamali siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Carla, sino ang magsasabi ng mga ganyan? Paano siya naging bastos? Nagdilim din ang mukha ni Alfred, ano ba itong si Irving, marunong ba siyang magsalita? Gayunpaman, nagpatuloy si Irving, ang kagandahan ng mundo ay isang insulto kay Ate Carla. Si Sister Carla ang pinakamagandang babae sa universo. Nakahinga ng maluwag si Alfred, muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ang Irving na ito ay hindi masyadong masama, maaaring siya ay medyo nasusuka sa kanyang mga salita, ngunit hindi niya ito madaling maalis. Tuwang-tuwa siya nang marinig na maganda ang kanyang anak. Ang pinaka-hindi magagapi na kagandahan ng universo. Walang masayang ekspresyon ang mukha ni Carla, mahina lang ang sinabi niya, Kuya Irving, masyado ka nang napanood na palabas sa TV, tama ba? Ginamit mo pa ang mga linya mo. Ito. Natigilan ang ekspresyon ni Irving. Ito ay talagang isang bagay na nakita niya sa isang drama sa TV. Isa itong napakalumang drama sa TV na tinatawag na The Heroine Breaks Through the Heaven, at may linyang tulad nito. Akala niya ay walang ibang nakakita noon at gusto niyang gamitin ito bilang orihinal niyang likha upang mapangiti ang kagandahan. Sino ang nakakaalam na napanood na ni Carla ang pelikulang ito dati? Kain na tayo, hehe. Ayaw ni Carla na magmukhang masama si Irving, gusto lang niyang alisin ang mga iniisip nitong magpakitang gilas. Oh! Napangiti si Irving at itinaas ang kanyang chopsticks. Malamig na tumingin si Spencer. Hindi siya kumibo, ngunit puno ng galit at pag-ayaw ang kanyang mga mata. Kahit na ang kanyang ama ay hindi pinuno ng bahay, hindi ito nakaapekto sa kanyang katayuan bilang isang direktang inapo ng bahay na si York. Bakit ang anak ng pinuno ng bahay ang may karapatang tretuhin ng maayos, ngunit hindi siya, isang hindi ulo? Pareho silang apo ng lolo niya. Bakit? Bakit? Ayaw niyang sumuko lalo na't napilayan siya. Nabaluktot ang kanyang puso, kinasusuklaman niya si Brian, kinasusuklaman niya si Alfred, kinasusuklaman pa niya si Carla. Nang makita ang puot sa mga mata ng kanyang anak, huminga ng malalim ang pangalawang kapatid ni Alfred. Nagalit siya na hindi siya lumaban, ngunit kung siya ay medyo malakas, ang kanyang anak ay hindi magiging ganito. Ngunit, hindi inisip ng mag-ama ang tungkol dito kung hindi humiwalay si Spencer kay Brian sa pagsusulit sa Ice Palace at lumaban kay Terrence, hindi sana siya haantong sa ganito. Bagamat walang kulang sa mga practitioner na nabully Ngoy Natoy at Neil sa pagsusulit, kung hindi sila lumaban, nailigtas lang sana nila ang kanilang mga sarili, bakit kinailangang lumpo si Spencer. Gayunpaman, madalas na hindi ito isinasaalang-alang ng mga galit na tao. Ang isang kontrabida ay hindi masisisi ang iba. Ito ang katotohanan. Tila gusto ni Irving si Carla, naisip ni Spencer sa kanyang sarili. Ito ba ay isang kondisyon na magagamit niya? Kung siya ay matagumpay, magagawa niyang magalit sa kanya si Irving at ang Hidden House York. Wala itong maidudulot na mabuti sa kanya, ngunit nawala na siya ng pag-asa na maging pinuno ng bahay, at imposible na siyang maging pinuno pa. Ang gusto lang niya ay paghihiganti, at pahirapan si Alfred. Dahil sa malamig na ugali ni Carla, walang sinabi si Irving na hindi nararapat. Pagkatapos ng lahat, narito siya upang humingi ng kasanayan sa militar, at kung talagang kinasusuklaman siya ni Alfred, ito ay isang malaking kawalan. Kaya nagpa siya si Irving na pag-isipan ito at hilingin sa kanyang lolo na mag-isip ng paraan. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Alfred si Irving sa isang pribadong silid at binigyan siya ng 2 Marshall Skill Book. Hinanap ko ito, ang aming nakatagong bahay na si York ay mayroon lamang itong 2 elemento ng gintong kasanayan, ibibigay ko ito sa iyo. 2 lang. Nadismaya si Irving, naisip niya na maraming martial arts ang pipiliin niya. Alam mo, ang tagong bahay natin York ay puro water and fire element practitioner, wala tayong gaanong gold element arts. Bagamat nakahanap ng sinaunang guho ang tatay at lolo ko noong bata pa sila, wala pa doon. Sabi ni Alfred. 2,540. Sa katunayan, may laban si Alfred kay Irving, patuloy niyang tinitingnan ang kanyang anak habang kumakain sila, at tinawag niya si Irving na pulaka na nagnanasa sa karne ng swan.
Napakalakas ni Terence, hindi man lang siya nang ahas na pakasalan ang kanyang anak sa kanya. Kahit na ito ay isang magandang pagpipilian upang ipakasal ang kanyang anak na babae kay Terence, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang bahay York ay hindi kahit na natagpuan ang mga sinaunang guho. Lahat ng mayroon sila ngayon ay ibinigay sa kanila ng lugar na iyon, at ang Hidden House York ang kinatawa ng lugar na iyon sa hidden level. Ang kanilang mga salita ay parang isang imperial na utos na tahanan ni York. Kung may nangyari kay Carla, kahit na mamatay silang lahat, hindi nila ito mababayaran. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala ang Hidden House York na may mangyari sa pagitan ni Carla at Terence, at gustong tanggalin si Terence. Kaya naman, upang parusahan si Irving, kinuha ni Alfred ang 2 sa 5 gintong elementong kasanayan na inihanda niya, ang isa sa pinakamahirap at ang isa ang pinakamadali. Gusto niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Irving para hindi siya makagawa ng kompromiso. I see. Hindi nag-alinlangan si Irving at tumango siya habang kinuha ang 2 martial skill. Sa 2 martial skills na ito, ang isa ay napakahirap linangin ngunit napakalakas, at ang isa ay napakadaling linangin ngunit hindi partikular na makapangyarihan. Maaari kang pumili. Paliwanag ni Alfred. Sige po, salamat po tito. Kinuha ni Irving ang simpleng martial skill book at nagsimulang magbasa. Ang pangalan ng aklat ay, Bakal na Kamao, at gaya ng iminungkahing pangalan, maaari nitong gawing kasing tigas ng bakal ang kamao ng isang tao. Sa katunayan, ang bakal ay napakalakas na para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa mga practitioner, ang tigas ng bakal ay talagang hindi maganda. Binuksan ni Irving ang aklat. Ang martial skill na ito ay madaling matutunan at gamitin, ngunit ang kanyang mukha ay naging mapait nang makita ang kapangyarihan. Ano ang martial skill na ito? Ang kapangyarihan na may lalabas nito ay 2/3 lamang ng kapangyarihan ng isang ordinaryong martial technique. Sa madaling salita, ang martial skill na ito ay mas mahina kaysa sa ordinaryong martial skills. Ang Tyrant King Fist ni Elderby ay mas mahina kaysa sa normal na martial skills, ngunit hindi ito kasing hina ng Iron Fist Irving na ito na hindi pipiliin ang kasanayang ito gaano man siya katanga. Uncle, ang martial skill na ito ay hindi sapat, mas mahina pa ito kaysa sa King Fist ng aming pamilya, talagang. Ngumiti si Irving ng mapait. Oh, totoo yan, ngunit ang iba pang martial skill ay medyo malakas, ngunit kailangan mong magbayad para dito. Itinuro ni Alfred ang isa pang martial skill. Ah, I see. Binuksan ni Irving ang isa pang martial skill book. Ito ay tinatawag na 1,000 Legs, at ang pangalan lang ay nakakapangilabot. Ito ay parang napakalakas na martial skill na mas malakas kaysa sa bakal. Ang susunod na kabanata ay ang pagpapakilala ng 1,000 Legs, at pinabilis nito ang tibok ng puso ni Irving. Ito ay masyadong kahanga-hanga, ang 1,000 paa na ito ay lumalaban sa langit. Ang unang anyo ng isang martial skill ay 2 beses ang lakas ng isang normal na martial skill. Habang tumataas ang antas, ang bawat anyo ay magiging katumbas ng isang normal na kasanayan sa militar at isang anyo. Sa madaling salita, ang isang anyo ay katumbas ng 2 anyo, 2 anyo ang katumbas ng 3 anyo, 3 anyo ang katumbas ng 4 na anyo, at iba pa. Sa aspetong ito ay katulad ng Wildfire Fist ni Terence, pareho silang top-tier martial arts. Siyempre, ang kay Irving ay medyo mas malakas kaysa kay Terence, at iyon ay na kahit isang normal na tao ay makakamit ang epektong ito. Kailangang napakaranasan ni Terence para makamit ang epektong ito, at halatang hindi nagawa ni Tito Fredo. Lalong nasa sabik si Irving habang nagbabasa, kamangha-mangha ang kasanayang ito. Hindi lamang ang pangalawang anyo ang katumbas ng ikatlong anyo, ngunit ang pangalawang anyo ay maaari ring magpakawala ng 2 galaw sa parehong oras. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag na 1,000 Legs ang kasanayang ito. Ang unang anyo ay maaaring magpakawala ng 1 sipa, ang pangalawang anyo ng 2 sipa, ang ikatlong anyo ng 3 sipa, at iba pa. Mula dito, ito ay katulad ng 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan ni Terence. Tito, ang galing ng martial skill na ito. Ito talaga ang kailangan ko.
Magiliw na sabi ni Irving habang hawak niya ang kasanayan sa kanyang kamay. Grabe naman, pero Irving, basahin mo muna ang introduction bago ka magdesisyon kung gusto mong magsanay. Tumawa si Alfred na parang may pakialam. Oh, hindi kaya, napakahirap magtanim. Inihanda ito ni Irving, ayos lang, tito. Basta't makapangyarihan talaga ang martial art technique na ito, matagumpay kung malilinang ito kahit gaano pa ito kahirap. Haha, buti naman. Alam kong may espiritu ka, Irving. Kaya nga binigay ko sa'yo itong martial skill book. Tumawa si Alfred habang tinatapik ang balikat ni Irving. Nakaramdam ng kaunting pag-iinit si Irving habang patuloy niyang pinitik ang libong paa, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang magsimula na siya. Ang mga kinakailangan para sa paglinang ng libong sipa ay talagang isinulat ng ganito. Kung gusto mong magsanay ng libong paa, dapat mong baliin ang iyong mga binti. Baliin ang iyong mga binti ng 9 na beses at isa-aktibo ang isang galaw. Ano? Babulihin ko ang mga paa ko. Natigilan si Irving habang tinitingnan ang mga kinakailangan para sa libong paa. Anong klaseng martial skill ito? Bakit kailangan niyang baliin ang isang paa? Oo, kaya ko sinabing napakahirap. Sinabi ni Alfred, sa pamamagitan lamang ng pagdurusa maaari kang umangat sa iba. Irving, kung sa tingin mo ay masyadong malupit ang kondisyon ng pagsasanay na ito, maaari mo itong isuko. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang landas na kayang tiisin ng mga normal na tao. Kailangan mong baliin ang iyong binti ng 9 na beses upang matrigger ang unang anyo, at ito ay pareho para sa pangalawa at pangatlong anyo. Kung mas mabali mo ang iyong paa, mas magiging mahirap ito sa iyong sarili, ngunit sa paglaon, mas mahirap itong mabali. Kailangang maghanap ng mas malakas para masira ito. Ganun ba? Nag-alinlangan si Irving, may naalala siya at natuwa. Maraming beses nang nabali ang kanyang binti. Bagamat hindi ito sapat para sa 9 na beses, magagawa niyang linangin ng maayos pagkatapos ng ilang ulit. Sa pag-iisip na iyon, nagngangalit si Irving, tito, susanayin ko ang martial technique na ito. Ako ay taong kayang tiisin ang hirap. Oh! Nagulat si Alfred sa sagot ni Irving. Naisip nila na atres si Irving pagkatapos makita ang napakahirap na paraan ng pagsasanay, at ipapaliwanag din ng Hidden House York na hindi nila gustong tumulong, ngunit ang Irving ay masyadong mahina para sanayin. Hindi lamang ito magiging isang dagok kay Irving, ngunit maiisip din nito ang matanda kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagsuporta kay Irving. Mag-iiwan din ito ng pagkakataon para sa anak ni Darcy. Mula sa pananaw ni Alfred, hindi pipiliin ni Irving ang pinakasimpleng martial skill, at ito ay mahirap din. Sa status ni Irving, hindi siya pupunta at matutunan ito kahit nabali ang paa niya, pero hindi niya akalain na pipiliin talaga ni Irving ang martial skill na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.